Welcome back sa ating FB page na free reviewer is managed by Lunalyn at sa ating YouTube channel na Solve with Lunalyn. Which among the following is true? At ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Mga 1 week ago na to na post, piniprepare ko lang. So maraming paraan kung paano natin ito masagutan. Meron ding mga ganito or kalintulad nito sa mismong exam sa civil service. Meron din sa college entrance test. Basta kung merong mga math, yung mga simpleng ganito, halos hindi yan nawawala sa exam. So magkaiba lang yung mga tanong, mga ganyan. Pero kailangan yung alamin kung ano bang pagkakaiba nito. Unang-una, kapag ganyan, yan yung less than. This is more than. So, anong ibig sabihin? Kung saan ito nakatutok, yung mga point na yan, yan yung mga maliliit na value. Kung saan naman ito malaking buka na yan yung may mga malaking value. Now, unang solusyon na gagawin natin, elimination. Klaro naman na meron tayong equal sign dyan, hindi naman talaga yan equal. Kasi mga numbers na involved dyan ay puro na yan mga prime numbers. Anong ibig sabihin ng prime numbers? Yan yung mga numbers kung saan hindi mo na siya ma-divide ng ibang numbers, kundi yung 1 lang or the number itself. Or yan lang yung mga factors niya, yung number itself or 1. Now, isa sa solusyon natin dito ay gawin nating decimal lahat. Itong si 5/7 at si 3/4. Si 3/4, known na yan na ang decimal dyan ay 0.75. Now, 5/7 means 5 divided by 7. Ito namang si 0.75, okay, gawin din natin itong isa-isa para makuha nyo. 3, kung paano naging 0.75. 3 divided by 4 ang ibig sabihin yan. Yung decimal ni 5, since ilang 7 ba sa 5? Kulang siya. So, dagdag tayo ng 0, pero bago yan, yung decimal, i-align natin sa taas bago ka magdagdag ng 0. Ganon din dito sa kabila, bago ka magdagdag ng 0, i-align mo na yung decimal sa taas. Now, ignore ang mga decimal na nasa loob. Ignore mo lang. 50, ilang 7 sa 50? Meron yang 7. 7 times 7, that is 49. So, 50 minus 49, that is 1. Dagdag ka pa na isa pang 0. Sa 10, ilang 7 yan? Meron yang 1. 7 times 1, this is 7. So, 3. Diyan lang muna. Si 30, ilang 4 dyan? 7. 7 times 4, this is 28. 28. 30 minus 28, this is 2. Dagdag tayo na isa pang 0. 20 divided by 4, that is 5. Now, itong 5/7, that is 0.71. Si 3/4, that is 0.75. Therefore, ang arrow na naka-point ay dapat doon sa 5/7. Kasi mas maliit itong 0.71 kay ni 0.75. Saan ang nakatutok dito sa choice? Letter A. Kaya iyan na yung sagot. Isa pang paraan. So, ulat muna natin si 5/7 at saka itong si 3/4. Itong 4, yan yung i-multiply natin dito. So, this is 5 times 4, which is equal to 20. Next, itong si 7, yan ang i-multiply natin sa 3. So, 3 times 7, this is 21. Itong si 20 ay lesser dito sa 21. Therefore, ang arrow ay doon sa 20. So, therefore, 20 is less than 21. So, saan yung 20 natin? Itong 5/7. Now, ngayon, kung nalilito kayo nito, dito tayo sa paghahanap ng least common denominator para mas maintindihan nyo yung pagka-solve ko niyan. So, 5/7, 3/4. Sa paghanap ng least common denominator, marami tayong paraan kung paano hanapin yung least common denominator. Mas maganda sigurong panoorin yung mga previous na videos natin for more examples. So,
dagdagan nyo lang ng Leonalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa least common denominator. So, doon tayo sa butterfly method. This is 28. Butterfly method. Huwag tayo sa butterfly method. Anyway, ang least common denominator dito ay 28. Okay. 28 divided by 7, that is 4. 4 times 5 equals 20. 28 divided by 4, and that is 7. 7 times 3, and that is 21. Now, ngayon, pareho na sila ng denominator. Diyan na natin makikita kung saan yung mas malaking number. Now, obviously, mas malaki itong 21 over 28 kumpara dito sa 20 over 28. Kaya, saan nakatutok doon sa mas lesser yung value. So, nasaan yan? Yan yung choice letter A. So, nakatutok siya sa lesser na value. Thank you for watching and I hope mayroon kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.